Usap-usapan ngayon sa social media ang kumakalat na mga larawan ni na Diamond Star Maricel Soriano at Pangulong Kuting Jr. Sa mga litratong viral, makikitang magkasawang dalawa sa isang pribadong okasyon, bagay na agad pinagdudahan ng mga netizens. Maraming nagtatanong, simpleng pagkakaibigan lang ba ito o may mga mas malalim pang ugnayan sa likod ng mga ngiti? Ayon sa ilang netizens, tila hindi pangkaraniwan ang pagiging malapit ni na Maricel at Kuting sa mga kuhang larawan. May mga yakap, holding hands at tila sweet na interaksyon. Lalo pang naging mainit ang usapin ng ibahagi ng ilang source na madalas umanong nagkikitang magkasama ang dalawa sa mga private events na hindi inaasahan ng publiko. Hindi naman malinaw kung kailan at saan kuha ang mga larawan, ngunit marami na ang naghahanap ng linaw na sagot mula sa dalawang kampo. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kina Maricel at Pangulong Kuting ukol sa issue. Habang patuloy ang haka-haka ng publiko, may ilan ding nananawagan na wag basta humusga hanggat wala pang kumpirmasyon. Ngunit para sa masusugid na netizen, ang tanong ay malinaw, may espesyal nga bang namamagitan o isa lamang itong out of context na intriga? Tutok lang para sa kadagdagang detalye sa mga susunod naming mga ulat. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Billing expenses ni Martin Romualdez. Nakialam ba ang Senado doon? Ganyan ho mambaboy itong mga congressman na to. Pagka sila, okay lang na mag-hearing sila sa anumang klaseng matripan nila. Yung ginawa nilang hearing doon kay dyan sa SMNI na yan, nagtanong lang ho itong si Ka Eric at itong si Dr. Lorraine Badoy. Alam niyo anong ginawa nila? Pinakulong pa nila yung dalawang news anchor. Ganun ho kawalang yayang House of Representative. Kaya itong pag-alma nyo sa ginagawang hearing ni Senator Bato de la Rosa, ano naman ho, magkaroon naman ho kayo kahit katiting na kahihiyan kayong mga congressman dyan sa House of Representatives. Nakakahiya ho kayo. No? Akala mo talaga kung sinong matitino pagka nagsasalita. Akala mo talaga gagaling eh. Yung mga distrito naman nila dami nagugutom. Walang development. Diba ho? Akala mo kung sino magsalita itong mga congressman na to. Okay lang kung sana kung makita natin yung kanilang mga distrito kagaganda. Yung talagang napakaganda ng mga development. Kung makapag-angas sila sa kanilang mga hearing, sa kanilang mga presko, nakala mo gagaling. Akala mo talaga ang dami na nilang nagawa sa kanilang mga distrito. Kung di na lang namin alam, ang trabaho niyo dyan sa House of Representatives, waldasin yung inyong extraordinary expenses, yung inyong liquidation by certification. Hindi natin alam kung saan napupunta. Itong kinakandak na hearing ni Senator Bato de la Rosa, at least, kung winawaldas man dyan, yung pera ng sambayan ng Pilipino, at least alam namin napupunta sa hearing. Hindi ko kagaya nitong mga congressman na to. Hindi ko natin alam saan napupunta yung perang winawaldas nitong mga to. Wala akong resibo eh. Wala akong resibo. Kaya mas okay na yung may hearing, nakikita natin, winawaldas yung pera ng sambayanan, kaysa doon sa di nga kayo nag-hearing. Hindi naman namin alam kung saan yung ginagasta yung pera ng sambayan ng Pilipino. Wala akong resibo pagka kunyari bumili sila ng 100 laptop o pinamigay nila sa mga estudyante. Wala naman ng resibo yun. Sisertipikahan lang ni congressman, I certify na itong pondo na to pinambili ng 100 laptop kahit wala akong nabiling laptop. Ganon ho ang kalakaran dyan sa House of Representatives. Liquidation by certification. Hinamon nga ho sila ni Tatay Diggs, di ba? Kaya nagkainitan dyan doon sa hamon ni Tatay Digong magbukasan ng libro. Kaso, mga walang integridad ho yung mga yan kaya hindi ho sila pumayag. Pero bago natin umpisa ng ating talakayan, gusto ko muna natin pasalamatan yung ating mga bagong subscriber dito sa PH Update. Shoutout sa ating 15,700 new subscriber. Maraming salamat to, palakpakan natin sila. Kung isa ho kayo sa 15,700 na to, maraming salamat ho sa inyo. At kung di po ho kayo nakasubscribe, nakailang video na kayo dito sa PH Update, mag-subscribe na ho kayo at click nyo na ho yung like button.
Ayun na nga 'no mga kababayan, gusto ho muna natin talakayin itong, pag-atake, nitong mga Vietnamese Vietnamese Facebook account dito kay, PBA Party List Migs Nograles. Madam, kung, inyong maalala, sa mga nakaraang mga post nyo sa social media, yung mga nagla-like ho sa inyo, nagha-heart ng mga post nyo, puro mga Vietnamese din. Ngayon, tanungin niyo ho yung mga manager ng mga 'yan, baka hindi pa ho sila nakatanggap ng bayad, kaya binabalikan ho kayo. Ang mapapayo ko sa inyo, Representative Nograles, baka ho merong kailangan sa inyo yung mga account na 'yan. Yung handler ng mga account na 'yan, meron hong kailangan sa inyo. Alam niyo ho ba magkano yung halaga na ang, 1,000 reacts, o 2,000 reacts sa Facebook? Nagkakahalaga lang ho yan ng mga nasa ₱100, mga gano'n ho. Gano'n ho kamura yung mga likes na yan at, reacts na yan. Malamang itong mga Vietnamese na 'to, na ini-spam yung account nitong si Migs Nograles, hindi pa ho nila nakubra yung dapat nilang kubrahin kay Migs Nograles kaya binalikan ho siya. Madam, check niyo ho, i-PM niyo ho sila, DM niyo sila baka meron ho silang gusto sa inyo, okey? Kung meron ho kayong, hindi pa nase-settle sa mga account na 'yan, i-settle niyo na dahil 'di ho kayo titigilan ng mga 'yan. 'Yan ho ang hirap sa mga troll farm. Pagka hindi ho nila nakuha yung bayad, talagang babalikan nila kayo. Ah, okey lang naman ho 'yan, liquidation by certification naman ho kayo diyan 'no, hindi naman namin alam kung saan niyo winaholdas yung pera natin kaya sige na ho, i-PM niyo na sila. I-DM niyo na sila para matapos na yung problema niyo sa mga account niyo dahil 'di ko kayo titigilan ng mga ano na yan, troll account. Ayun na nga 'no, mga kababayan, ngayon naman ho dumako tayo dito kay ano, dito kay, dito muna sa congressman na kini-question yung imbestigasyon na kinakandak diyan sa Senado. Pakinggan niyo ho itong, napakahusay na congressman na 'to. Ano ba distrito nito? Ano ba distrito nitong, bata na 'to? Bakit, akala mo talaga, Rep D? O pakinggan natin. Una, Hmm, ako nakapagtaka na abot pa ito sa third hearing. wow, This is a clear waste of time and wow, waste of government's money. wow! Sino kayo para magsalita na waste of government money? Kayo nga diyan sa House of Representative 'di namin alam paano niyo winawaldas yung pera namin, eh. At least itong si Senator Bato, pagka tinanong namin ng Senado, gumasta sila ng 300,000 doon sa hearing. Malit lang ho yun. Bilyon ho ang pondo ng mga walang yang yan. At 300,000 kada hearing. At least yung 300,000 alam namin saan napunta. Di kagaya nyo dyan sa House of Representative, bilyon-bilyon yung pondo nyo, di namin alam saan napupunta. Kaya wala ho kayo sa lugar para sabihin na wasting government money, okay? Tuloy. Waste of taxpayers' money. Wow! So talagang nakakapagtaka kung bakit sabi niyo magkakaroon pa ng third hearing ito. Ako, Mm, mm. hindi ko alam kung bakit magkakaroon pa ng third hearing. Di mo alam kasi wala naman kayong alam. Alam nyo lang dyan yung inyong liquidation by certification at yung extraordinary expenses. Yun lang alam nyo dyan. Wala naman kayong alam. Kailan ba kayo nagkaalam? Ah, wala talaga kayong alam. Di nyo nga alam paano pababain yung presyo ng mga pangunahing bilihin eh. Palalaman nyo pa kaya yung dahilan kung bakit iniimbestigahin yung PDLX na yan? Paano kung yung nag-leak na yan, top secret information ng ating pamahalaan at napunta ito sa China, sa iba't ibang mga bansa? Oh, hindi na agapan yung mga ganyang klaseng insidente. Hindi mo pa rin alam o wala kang alam, ibig sabihin. Pagtaka talaga ito. Ayun. Of course, naging Palakpakan muna natin itong si Congressman Malusog. Tingog Party List. Pinakamalusog na congressman. Anak ko ng Petrang Garapata. Sir, napaghahalata ka na. Hindi mo na may kakaila yan. Aminin mo mat sa hindi. Tingog Party List Representative Jude Asidre. Aminin mo man at hindi. Alam namin saan nanggaling yung katawan mo na yan. Hindi, ano lang naman yun, dominem naman. Di konektado sa pinag-uusapan natin. Hayaan na natin. Pero, pinakamalusog na congressman, banat. katawa-tawa na ipatuloy pa ang mga hearings kung saan nakikita naman natin na
halos wala nang patutunguhan, ano, at kung ano-ano na lang mga kwento para lang ang mahirap dito. Yung ramdam ko yung takot nila. Ramdam ko yung takot nila na pagka bumaliktad itong administrasyon ni Marcos Jr. Lahat ng tinatamasa naming pribilehiyo, kwarta, ah, ah, ano pa, yung liquidation by certification, baka mawala. Kaya kailangan namin pagtanggol tong administrasyon. Baka mawala itong natatamasa namin ngayon. Kaya kung kailangan ni Chacha, i-Chacha yan. Manatili tayo sa kapangyarihan, mga brad. Dito, clearly someone is benefiting from the opportunity and the audience para siraan ang Pangulo at ang administrasyon. Okay. Okay na yun. Sir Jude Asidre, nakapag-ano ka na naman, nakapag-epal ka na naman. So, ang ano lang dito, wala na akong iko-komento doon sa sinabi mo. Ano na lang, diet ka na lang ng konti, sir. Di maganda yan. Uso pa naman yung ano ngayon, stroke. Uso pa naman yung high blood. Baka tumaas yung blood pressure mo. Okay? Ano lang, check up, jogging, yun lang ang maipapayo ko sa inyo. Pero doon sa mga sinabi nyo, wala na tayong sasabihin doon. Ako lang, concern lang ako sa ano mo, sa health. Okay? Ang gawin mo lang, sir, mag-jogging, kumain ng healthy, mag-diet. Okay? Wag kang mag-almusal ng bacon, okay? Oh. Tigilan mo, bawasan mo yung rice, carbs bawasan. Dagdagan yung jogging. Dagdagan yung paglalakad, okay? Oh, delikado yung mga ganyang klaseng build ngayong mga panahon na to. Wag naman natin pag-usapan tong kay Boeing na next video na ho yan. Dumako na ho tayo sa interview nitong si Eric Series dito kay ex-PDEA agent Jonathan Morales. Pakinggan ho natin 'to, mga kababayan, matindi to. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, sir. Dalawa muna tayo, sir. Mag-uusap sa isang napakahalagang punto. Napakagaling po ng inyong pagtindig ng buong loob. Nakita po ng buong bayan na bit-bit po ninyo ang tatag ng loob. Kapanatagan ng isip na bit-bit mo ang katotohanan na kahit saang impyerno ka isalang at anong buhos ng apoy ng pagkagalit ng mga gusto kang patahimikin, hindi po kayo nagpatinag. What keeps your courage inside Congress? Nakaharap mo yung mga gaya ni Senator Jingo Estrada na pilit kang sinisira instead na pakinggan ang mensahe mo, sinisira nila ang mensahero. At alam natin na ang kanyang purpose doon is demolition job, not to ferret out the truth and listen to the truth. And iba pa mga senador na nagbabaliwala, ini-ignore ka, minamaliit yung iyong presensya, hindi binibigyang pansin ang kahalagahan at bigat ng inyong paghahayag doon sa Senado. Go ahead po, Sir Jonathan Morales, saan pong hugot ng tapang at lakas ng loob ninyo? Alam niyo po, yung pagtungo ko po doon sa Senado at pagte-testify ay nakapaloob lamang po sa aking first-hand information. Patungkol po doon sa pag-reduce ng source statement ng confidential informant patungkol doon sa kanyang personal knowledge, doon sa di umano ay nagaganap doon sa Unit 46C ng Rizal Tower doon sa Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City. At ito, para sa kaalaman ng mga senador, gaya ng kanilang mga sinasabi na tila ako yung nag-aakusa doon sa mga personalidad na naandoon sa report at doon sa pre-ops at saka doon sa authority to operate. Mali po yun. Correct. Ako po ay nandoon lamang sa Senado upang sabihin o patotohanan na yung mga dokumento na lumabas sa publiko ay ako po ang gumawa noong 2012. Natapos ko po nakuhanan ng salaysay yung confidential informant na nag-report doon sa alleged nefarious activities nung sinasabi niya na politician Bongbong Marcos at yung actress na si Maricel Soriano at iba pa. So doon lamang po, At mali yung ng mga senador, ng mga na sinasabi na yung aking daladalang sinasabing impormasyon
ay panay hearsay. Tataka nga ako kung bakit napupunta doon sa punto na yon at talagang sinikap na gibain yung aking pagkatao. Yes. Dahil nga lumabas na talaga doon sa issue. Yes, Ngayon, sir. doon sa Go. katatagan ng ano no, Ng loob na mo. namalas ng mga tao sa akin dahil wala naman iba akong sasabihin kundi patungkol lamang doon sa aking personal information na ipinagkaloob ng confidential informant na merong personal knowledge. Yun lang po. Yun, klaro. Meaning to say, sir, kung i-reduce ko yung argumento na yan, yung courage and buong loob na ipinakita mo sa harap ng harassment and intimidation sa iyo, obviously, in-intimidate ka, tinaharas ka ni Senator Jingo Estrada. That's the way it should be. Pansin ko lang parang ang nangyayari dito sa interview na to, pakintaban ho mga kababayan. Hindi, ano lang natin, enlighten lang natin yung mood kasi masyadong intense tong interview na to. Nitong si Ka Eric, dito kay Sir Jonathan Morales. Ito dito sa mga congressman na to, noon ba nga inimbestigahan nyo yung SMNI? Ano ho bang napala namin sa investigasyon na yon? Wala akong napala sa bayan ng Pilipino. Napakulong lang itong si Ka Eric, at itong si Dr. Lorraine Badoy sa mga hindi katanggap-tanggap na mga kadahilanan ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Etong issue na iniimbestigahan sa Senado at gustong gawan ng totoong in aid of legislation, ito ho mahalaga. Dahil pinag-uusapan dito, kung sakaling magkaroon ng mga ganitong klaseng leakage, alam natin kung ano yung mga kaparusahan na ibibigay doon sa mga lalabag sa gagawing batas ni Senator Bato de la Rosa. Sa inyo, ano yung na-achieve nyo? Meron. Napasara yung SMNI. Okay, yun. Naipatigil yung pagsasalita ni Tatay Digong doon sa Gikan sa Masa. Okay. Nawala na yung laban kasama ang bayan. Wala na. Na-achieve ho nila yon. Yung tatlong programa na nabanggit natin na yon at yung istasyon, talagang nation building ho ang tinututukan ng SMNI. Yun ho ang inatake nitong mga congressman na to. Ayos. Napakaganda ng achievement nyo dyan sa House of Representatives. Look at, yun naman talaga. At ini-ignore ka ng ibang mga senador na nagmamagaling doon na parang ikaw ay walang kwentang witness. Si Senator Bato lang yata nagbigay ng mabigat na analysis at importance doon sa mga nire-reveal mo. Hindi ka nagpatinag. Why? What is running in your heart and in your mind? Alam niyo po, bilang investigador, hindi naman po yung mga ganong katanungan na irrelevant dun sa issue. Hindi naman po talagang dapat pinapansin yun eh. Ang importante yung nakatutok dapat dun sa talagang issue. Ano ba talaga yung dapat natin ma-achieve dito? Correct. Kaya tayo nag-imbita ng mga resource person, halimbawa, kaya sila nag-imbita, dapat makuha nila yung sustansya ng issue. Bakit nailabas yung dokumento? Correct. Ano yung nilalaman ng dokumento? Yun po eh. Tama. Yun yung issue. Hindi yung babarilin, tatadtarin yung yung nag-imbestiga. Yung bang kaya nga ang tanong ko eh. Tama ka. Yung bang nag-imbestiga ang nag-akusa? Yung bang nag-imbestiga yung nagsabi na itong si ganito, si ganyan? Hindi eh. Yung pagkakalabas ng mga pangalan ay doon po sa dokumento nagmula. Tama. Ito po yung nilalabas ng isang vlogger na si Maharlika. Ito pong pagkakalabas na ito ay illegal. Nung una ko pang sinasabi, nung ma-interview ako nung si Maharlika, na pagkakalabas niya ng dokumento na yun ay ipinagbabawal ng batas dahil ang nilalaman nun ay mga classified information. Ngayon, lumabas ito, itong mga dokumento na ito, sa publiko. Kaya ako talagang nandyan sa Senado upang patotohanan na yung dokumento na yan ay totoo. At itong dokumento na yan ay pirmado ko. At yung pangalan na nandyan ay ako. Pangalan ko yan. Klaro. Sir, Yun po ang doon. sir, malinaw po na instead na nakatulong sa maniobra ng PDEA na pagtakpan ang issue sa revelation ng authenticity ng ginawa po ninyong investigation, including yung pre-ops report, authority to operate, among others, pati yung deposition na kiniklaim nyo na kayo din po ang gumawa,
Yung pagpunta ni Maricel Soriano ay tumugma po ang circumstantial revelation niya. Inamin niya in public in a national television that indeed she was the owner before of Unit 46-C in Rockwell, Makati. At sinabi niya lang na naibenta ko na pero hindi niya maalala kung kailan, pero sabi niya 2012. At nang tinanong siya ni Senator Bato kailan niya naibenta, sapagkat Marso po ang binabanggit ninyong nakaharap mo ang confidential informant, hindi siya sumagot. And people now made to stand na tumutugma sa sirkumstansya, tumutugma sa physical evidence, ang revelations ninyo. How important was that piece of revelation and admission of Maricel Soriano that indeed she was the owner and she was living there sa Unit 46C kung saan doon din po tumugma ang revelation ng confidential informant na nagaganap ang drug session involving the alleged personality noon na si Bongbong Marcos Jr. among others. Sir, your reaction to that Maricel piece of information? Kung babalikan po natin yung tanong ni Senator Jinggoy Estrada, no? Kung kilala ko yung may-ari ng unit na 46C doon sa Rockwell na yun, no? Sabi ko, hindi po. Kasi unang-una, kaya kami magsasagawa sana ng casing and surveillance para ma-determine namin yung declaration ng confidential informant patungkol dun sa address. Yun. Yun. Yun ho mga kababayan, wala pang singhutan na nangyayari. Masyado kasi silang praning diyan sa Senado. Wala pang nangyayaring gano'n. Titignan mo na surveillance nga muna eh. Masyado kayong yun ang problema. Agad nilang binabanatan ano yung mga katibayan na bakit para idawit itong si Maricel at itong si Marcos Jr. sa pulburon ng mga panahon na yon. Lumapit yung informant, sinabihan siya na meron siyang impormasyon, lahat ho ng informant, pagka tinanggap nitong si mamang law enforcer yan, hearsay ho lahat yan. Sabi-sabi ho lahat yan. Kaya nga merong follow-up operation, di ba? Ibig sabihin, yung mga pulis natin, wag na ho kayong kumuha ng asset kasi hearsay yan eh. Ito talaga mga senador natin ang gagaling eh. No? Kasi daw hearsay, double hearsay, kahit triple hearsay mo pa yan. Kunyari pagka sinabi, merong doon, meron silang ginagawang panggugulo, yung pumuputok yung malakas, pagka maraming tao doon papuputukin. Pagka sinabing merong ganon, wag niyong pakinggan yan, hearsay yan. Ganon mo ba yun? Pagka merong nagsabi sa'yo na impormasyon, sa isang malaking pagtitipon o isang malaking piyestahan, merong mangyayaring insidente. Sabi sa akin nung aking informant, yung aking asset dyan. Anong gagawin mo? Hindi mo tatanggapin kasi hearsay yun. Ganon mo ba yun, Senator Jinggoy? Anak ng veteran Garapata Yun naman. po ang purpose noon. Gagaling nyo. At yung kasabay doon, yung instruction na kung makakakuha siya hanggat maari ng sample nung sinasabi niyang white powdery substance na nagde-depict doon sa 5 litrato. Doon po yung ngayon, yung pagkakasabi ni ni Binibining Maricel Soriano na pagkakaamin niya na kanya yung unit na 46C doon sa Rizal Tower sa Rockwell Makati. Ito yung pagkakakumpirma doon sa sinasabi ng confidential informant na mayroong personal knowledge doon sa informasyon na inire-reveal niya sa inyong lingkod bilang investigador. Klaro. Very good point. Pangatlo, sir, kung hindi po mabigat ang inyong revelation at hindi po tumutugma sa sirkumstansya at mga physical evidence proving that there exists that investigation, that report, that deposition, that PDEA documents na pilit ngayon dinideny outright ng PDEA without any value of credibility sa claim nila. Kasi nga, tumutugma yung mga sinasabi mo sa kaganapang aktual at kaganapang nakaraan. Ang tanong ngayon, sir, bakit kung hindi ka authentic at hindi valid at may batayang katotohanan ng mga pinagsasabi mo sa revelations mo, dito sa Senado na hearing, bakit ka pinupuntahan nitong a certain Romero Enriquez na inyong tinukoy sa hearing
At pati itong James Kumar, na kilala ko to personally, I met him several times also. At kilala ko rin ito na ito ay malapit sa mga high-profile personalities ng mga politiko. How important that incident na may binanggit ka doon, na ang sa likod ng lahat ng paggapang na ito, ay naniniwala ka na ang First Lady Lisa Araneta Marcos because it was revealed in your conversation with this intermediary. Did we get you correct? And please clarify. Yun ho ang dapat itong tanong na to, dapat ito itanong kay Senator Jinggoy Estrada. Pakinggan natin sagot ni Ganito po yun. Sir GM. Yung dokumento na idinay ng PIDEA na nag-exist, ito yung ito yung dokumento rin na sinasabi ni Director Francia sa akin nung kausap kami sa pamamagitan ni James Curioso na i-deny na lang namin. Ngayon, itong mga dokumento na ito na pinade-deny na lang sa akin na nag-exist, ito ngayon din yung naging subject ng ng pagtawag nitong yung taga Napolcom, yung alam ko taga Napolcom siya, doon sa aking kaibigan habang nandito sa bahay. At kaya ito tumawag ay dahil nais nga nito na nais nito na wag na akong magsalita. Wag na akong magsalita doon sa hearing. Ibig sabihin, talagang ayaw na nila akong papuntahin doon sa Senado. Ayaw na nila akong papuntahin. Ngayon, doon sa mga doon sa pag-uusap ng aking kaibigan na nagtungo sa bahay, talagang na-capture ito ng CCTV camera doon sa bahay. Sa katunayan ay habang nag-uusap itong aking kaibigan, kausap yung taga Napolcom, kitang-kita doon sa cellphone yung muka ng kanyang kausap kasi nga video call. Video call. At doon may mga nabanggit na Bombay, nabanggit na James Kumar, may nabanggit na Lam at Lisa. Klaro. So, yung mga detalye na yon ay siguro at na lang na doon sa hearing. Yeah, we will. At yun nga, nagtataka nga rin ako at nagkaroon din ako ng ng pag-aalala dahil doon pa lang nagpapakita na mukhang ay apektado yung mga tao na nabanggit doon sa sa classified document na ipinalabas ni Maharlika. Yes, sir. Kaya nga sabi ko nga sa halip na investigador lang ako. Bakit ako yung talagang pinupuntirya? Correct. Dahil lang ba doon sa ako yung nag-imbestiga? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!